Ang kalansay ay tumigil sa paggalaw. Medyo lumingon ito. Ano ngayon? Aktibo ang Salesman Max Mode. Bagaman hindi mo ako makakain, ang aming mundo ay may maraming bagay na makakain mo na magiging kapaki-pakinabang sa iyong mga buto. Halimbawa, ang calcium supplement na ito ay espesyal na ginagamit upang gamutin ang mga sakit sa buto at kasukasuan. Bukod pa rito, maraming supplement na mas masustansya kaysa sa akin. Sa screen ay isang bote ng calcium pills sa nakakagulat na presyo. Bumili na, bumili na. Ipagpatuloy ni Shenye, kung magkaibigan tayo, maaari ko silang bilhin para sa iyo. Kung tutuusin, may kasabihan tayo. Para sa mga kaibigan, handang magsakripisyo, lalo pa kung bumili lamang ng ilang calcium pills. Siyempre, sa palagay ko, kung ikaw ang magsasakripisyo, hindi rin yun magiging problema. Anong sinasabi mo? Bumulwak ang enerhiya sa hangin, ikinagulat ni Shenye. Ang kalansay ay lumilikha ng energy ball. Umurong si Shenye patungo sa pinto. Wala pa rin, ha? Mukhang kailangan kong mag-isip ng ibang paraan. Abiso, nakatanggap ka ng kontrata. Nagulat si Shenye. Oh, kaya nagtagumpay din ang kontrata. Lumagda, ang ina ng malungkot na mga kalansay, ang hari ng demonyong pagpapatupad, ang talunang Panginoon na si Mixtake Aksawa. Bulalas ni Shenye, talagang kamangha-mangha ang pinagmula ng halimaw na ito. Teka, bakit may ellipsis ang huling bahagi ng pangalan? Natalong Panginoon na si Mixtake Aksawa, Battlefield Collector Officer ng ikalimang squad ng Skeleton Legion. Napaisip si Shenye, kaya pala isang maliit na opisyal lang. Nilalaman ng kontrata, pantay na palitan. BS, naalala ko na 7,000 taon na ang nakalipas, ang mga tao, sa pamamagitan ng kanilang talento sa paglikha ng kultura, sining, at agham, ay pinatunog ang walang kamatayang Eternal Bell of Destiny ng 20 beses. Noong panahong yun, kahit ang mga Diyos ay tiningnan ng sangkatauhan, umaasa na matutulungan mo akong maibalik ang aking kapangyarihan. Hindi pa ako nakapirma ng kontrata sa sinuman maliban sa mga Diyos, kaya mas mabuti mong maunawaan ang halaga ng kontratang ito. Ito ay isang patas na kontrata. Kung ang alinmang partido ay hindi nasisiyahan sa isa, parehong maaaring kanselahin ang kontrata anumang oras. Ilagay ang iyong pangalan sa linya sa ibaba. Itatatag ang kontratang ito. Lumagda. Shenye, ang tagumpay ng sangkatauhan laban sa napakaraming sumpa ng demonyo, tagapagbantay ng pintuan sa pagitan ng bangungot at realidad, nag-iisang taga-kontrol ng espasyo sa pagitan ng dalawang kaharian. Nagulat si Shenye, kaya pala mayroon akong ganitong status. Natapos ang kontrata. Pagbabago ng eksena, sa isang apartment sa lungsod. Xiaoye, kalalabas mo lang sa ospital. Kung hindi ka maganda ang pakiramdam, kailangan mong sabihin kaagad sa iyong mga magulang. Sa susunod na ilang araw, manatili ka lang sa bahay at magpahinga upang gumaling. Huwag masyadong mag-alala sa ibang bagay. Narito, ito ay isang tonic na inumin sa walang laman na tiyan upang palakasin ang iyong kalusugan. At ang calcium pills na kailangan mo. Binili na ni tatay. Inumin mo. Salamat, salamat, nanay at tatay, emosyonal na sabi ni Shenye. Pamilya tayo, bakit may pasasalamat? Basta ligtas at malusog ka, mas mahalaga yon kaysa anupaman. Napaisip si Shenye, sa dati kong buhay, ulila ako. Napakaganda ng pakiramdam na inaalagaan ng pamilya. Tok. Hello, kami ay mga opisyal mula sa East City Precinct, namamahala sa kaso ni Shenye. Maraming kaso na tulad nito ang nangyayari bawat taon, imposible itong hulaan. Kapag nakaranas ka ng ganito, tanging ang magpasakop lamang ang magagawa mo. Tama, wala na rin kaming magagawa. Sa kabutihang palad, nakabawi na si Yang Shen. Ito ay maituturing na isang biyaya sa the skies. Napaisip si Shenye, hindi. Ang orihinal na Shenye ay pinatay na matagal na ng isang halimaw na ipinatawag ng sumpa. Ibig bang sabihin kung may makaranas ng katulad na bagay sa susunod, lahat ay ipapaubaya na lang sa kapalaran? Tanong ni Shenye. Hindi alam ng pulis ang sasabihin at nanatiling tahimik. Biglang nagsalita ang opisyal na nakatayo sa likod. Yang Shen, alam kong hindi ka maganda ang pakiramdam, ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Aprobado na ng mga nakakataas. Malapit na, ang ospital na yun ay iiwan na. At wala nang papayag ang pumasok dito. Huwag kang mag-alala, walang lalabas na bagong biktima.
Tiningnan ni Shenye ang opisyal. Naisip niya, may 3 bituin sa kanyang police badge. Hindi ko inaasahan na ganoon siya kabata bilang isang sarhento. Ipinagpatuloy ni Shenye, salamat sa pagpapalam mo nito sa akin. Natatakot lang ako na baka may gustong saktan ako. Isa ka lamang estudyante sa gitnang paaralan na may napakasimpleng koneksyon sa lipunan. Wala pa kaming nakitang ganyang kaaway para sa iyo. Iyon lang ang kailangan naming iparating. Mayroon pa kaming iba pang opisyal na tungkulin, kaya hindi na namin kayo guguluhin pa. Kasabay nito, umalis ang dalawa. Habang pinapanood ang pag-alis ng 2 pulis, naisip ni Shenye, mukhang napakataas ng antas ng sumpa ng Myriad Demonic King. Hindi lang ito kayang hawakan ng pulisya, kundi maging ang gobyerno ay walang magawa. Malinaw na kahit ang pulisya ay natatakot sa bagay na ito at hindi nangangahas na lumapit. Ngunit si Shenye ay isang normal na estudyante lamang sa gitnang paaralan. Sino ba talaga ang gustong gumamit ng napakalakas na bagay para saktan siya? Bigla, ang batang sarhento kanina ay lumingon. Tumingin siya sa paligid. Nagulat si Shenye. Opisyal, hindi ba umalis na kayo? Bakit kayo bumalik? Kinuha ni Lac Fizine ang isang business card mula sa bulsa ng kanyang jacket at iniabot kay Shenye. Narito, ito ang business card ko. Nagulat si Shenye habang kinukuha ito. Oh, salamat. Kung may anumang hindi pangkaraniwang mangyari, tawagan mo ako. Pagkatapos sabihin yon, umalis si Lac Fizine. Click. Pagkatapos umalis ng opisyal, tiningnan ni Shenye ang business card. Opisyal na Lac Fizine. Mukhang hindi lahat ng nasa istasyon ng pulis ay walang kakayahan. Mapagkakatiwalaan ko ba siya? O sa halip, matutulungan niya ba ako? Tila hindi siya kumilos ayon sa sinasabi ng kanyang mga nakakataas. Ano ang magagawa ng isang maliit na opisyal na tulad niya tungkol sa isang bagay na hindi maaaring pakialaman ng istasyon ng pulis at ng gobyerno? Higit pa rito, alam na ng lahat na buhay pa ako. Tiyak na hindi mananahimik ang mamamatay tao. Kung hindi ko ito hahawakan ng maayos, madadami ang aking pamilya. Kailangan kong palakasin ang aking sarili. Agad na ipinatawag ni Shenye. Ang pinto. Bumukas ang ngiti ng propesyonal na salesman. Nandito ba ang malaking kalansay? Mabilis na lumitaw ang kalansay. Inabot ni Shenye ang bag. Narito, nagdala ako ng calcium pills para sa iyo. Biglang itinuro ng kalansay ang isang kahon sa bulsa ng kanyang pantalon. Hinugot ni Shenye ang kahon. Ano ito? Gusto mo ba ang tonek na ito? Muling lumitaw ang kontrata. Hinahangad ng kabilang partido ang mas epektibong tonek sa iyong kamay. Bilang isang battlefield collector officer, pinili nito ang mga labi ng mga sundalong kaaway mula sa ilan sa mga nasamsam nito upang ipagpalit sa iyong tonek. Primary Nightmare Crystal. Isang bagay na ginawa ng matataas na ranggo na elves mula sa mga dating kaaway ng kalansay. Maaari itong magpadala ng isang tiyak na uri ng kaalaman, kasanayan, o katalinuhan sa gumagamit sa isang bangungot. Ang digmaan ay isang walang hanggang tema. Lahat ng kaalaman ng sibilisasyon ay umiikot sa mabilis na pagpapahusay ng lakas ng labanan. Ang kristal ay maaaring magbigay ng kaalaman at kasanayan. Tunog na kakainteres. Crack. Nagsimulang pumutok ang Nightmare Crystal. Bumasag ang Nightmare Crystal. Isang bugso ng enerhiya ang lumabas dito at patungo kay Shenye. Abiso. Natutunan mo ang Moonlit Stride. Introduksyon. Ang Moonlit Stride ay ang pangunahing teknik ng paggalaw ng mga sundalong duwende. Ang lahi ng undead, kung saan naninirahan ang kalansay, ay patuloy na nakikipagdigma sa lahi ng duwende sa buong taon. Upang labanan ang undead, nilikha ng mga duwende ang teknik ng paggalaw na ito. Ang teknik na ito ng paggalaw ay makakatulong sa gumagamit na umilag, biglaang sumulong, at makihalubilo. Moonlit Stride. Hindi ko akalain na ipinagpalit ko ang isang mahusay na tonek na Paeldores para sa isang elven movement technique. Ngayon mayroon na akong pangunahing kakayahan upang protektahan ang aking sarili. Kinuha ng kalansay ang mga bote ng gamot na dinala ni Shenye. Unti-unti itong umurong papunta sa mas malalim na kadiliman. Nang makita ito, nagreklamo si Shenye, nagtatago sa dilim, ha? Ano ba yan? Nagpirma na tayo ng kontrata, pero misteryoso pa rin ang kilos niya. Nahulog si Shenye mula sa Nightmare World. Dapat pag-aralan pa niya ang Moonlit Stride movement technique na nakuha niya lang. Katok-katok parang bumalik na ang mga magulang niya.
Dapat pumunta muna siya sa kwarto niya. Abiso, ang unang pastura ng Moonlit Stride Movement Technique, ilag, ay nangangailangan ng 3 puntos ng liksi. Sinusuri ang iyong pisikal na katangian. 2 ang iyong liksi. Kailangan mo pa ng 1 puntos ng liksi para magamit ang ilag. Nagulat si Shenye at nagulat na nagsabi, parang laro naman ta. Paano ko madaragdagan ang aking liksi? Hindi ako makapaniwala na buhay ka pa. Paano nangyari yun? Lumingon si Shenye. Isang lalaki ang nakabitin ng pabaligtad, nakatingin sa kanya. Tingnan natin kung ano ang kakayahan mo. Sumugod ang mamamatay tao para sumalakay. Mabilis na umilag si Shenye. Umuurong siya pabalik. Hindi inaasahan ng mamamatay tao na makakailag si Shenye. Mahusay na galaw, bata. Habang tinatamasa niya ang proseso ng pangangaso sa kanyang biktima, takot at nag-aalala si Shenye sa loob, sobrang delikado. Napabilis ng dating ng mamamatay tao. Isinasaaktibo ang magalang na Ginoo na kabukas ang propesyonal na salesman mode. Hello, ano ang maipaglilingkod ko? Nagtaka ang mamamatay tao, nababaliw ba ang taong ito? Bobo, mamatay ka. Abiso, nagbigay sa iyo ng kaalaman ang kristal. Ang mga kasanayan at kagamitan sa Nightmare World ay may kani-kanilang ranggo, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Sirang kulay abo, karaniwang puti, mahusay na berde, natatanging asul, natatanging lila. Mas mataas ang ranggo, mas malakas ang epekto. Ang ranggo ng magalang na Ginoo na dala mo ay sirang kulay abo. Patuloy na umilag si Shenye. Naisip niya, kaya pala ito ay isang mababang antas na item. Hindi nakapagtataka na minsan ay gumagana at minsan ay hindi. Damn it, maliit na panlilin lang lamang yan. Hindi ka makakailag sa bala sa iyong maliit na liksi. Patay ako. Abiso, paalala, maaari kang kumain ng mga item para makakuha ng attribute points. Mas mataas ang ranggo ng item, mas maraming attribute points ang makukuha mo. Ano, lumalabas na maaaring kainin ng mga item. Bakit walang nagsabi sa akin kanina? Kainin ng magalang na Ginoo. Abiso, matagumpay ang pagkain. Madaling sinabi ni Shenye, bilis, dagdagan ang aking liksi. Abiso, nadagdagan ang liksi mula 2 hanggang 3. Naisaaktibo ang unang pastura ng Moonlit Stride, ilag. Isang asul na ilaw ang nagtipon sa paanan ni Shenye. Hindi naintindihan ng mamamatay tao kung ano ang nangyayari. Ipinatawag ni Shenye ang pinto. Mabilis siyang pumasok. Punong-puno ng tanong ang ulo ng mamamatay tao. Saan nanggaling ang pintuan na ito? Paano makakaiwas ang taong ito sa mga atake? Hindi na siya nag-ECA at sumugod sa pinto. Huwag mong isipin na makakatakas ka. Nagulat ang mamamatay tao sa eksena sa harap niya. Ito ay isang lihim na daan. Sa sandaling ito, nakatayo si Shenye sa tabi ng pinto. Column, mamamatay tao. Galit na sinabi ng mamamatay tao, nakuha na kita. Mamatay ka. Mabilis na isinara ni Shenye ang pinto. Sumugod ang mamamatay tao nang hindi tinitingnan ng malapitan, direkta sa bibig ng kalansay. Hiwa, bumulwak ang dugo kung saan-saan. Nguyain, nguyain, kagat, kagat, nguyain. Masarap. Sa labas, malakas na humihingal si Shenye. Damn it, masyadong delikado yon. Natatakot ako na mas maraming mamamatay tao ang kakatok. Hindi ako makapag-antala ng 1 segundo. Kailangan kong mabilis na makahanap ng mga kasanayan upang protektahan ang aking sarili. Abiso, ang iyong handog na buhay ay lubos na nakasya sa kabilang partido. Alinsunod sa prinsipyo ng pantay na palitan, kinuha ng kabilang partido ang item ng palitan, na kinikilala rin ng kontrata. Shadow Crown of Pale Silver. Silver War Medal. Nagulat si Shenye. Ano? Sa isang sandali, binigyan niya ako ng 2 item. At pareho itong green tier item. Shadow Crown of Pale Silver. Green tier na mahusay na kagamitan. Isang mataas na antas ng shadow spell mula sa madilim na kailaliman. Sino mang magsusuot nito ay maaaring magkaila bilang isang duwende, isang anyo ng buhay na masusing nilikha ng lahi ng Wind Elf. Silver War Medal. Sumisimbolo ito sa maluwalhating tagumpay ng militar ng mga puwersa ng duwende sa Nightmare World. Tanging ang mga sundalong nagpakita ng kahusayan ang makakakuha nito. Ang pagsusuot ng medalya na ito ay nagpapahintulot sa iyo na mag-teleport sa teritoryo ng mga puwersa ng duwende. Haha, ang kalansay na ito ay napaka-pragmatiko.
Sa una, gusto niya akong kainin, ngunit ngayon, pagkatapos makita ang halaga ng kalakalan, patuloy niya akong binibigyan ng magagandang item. Subukan ko ang Shadow Crown of Pale Silver. Pagkatapos isuot, agad na nagbago si Shenye sa isang duwende. Pagtingin sa sarili sa telepono, hindi maiwasang tuwang-tuwa si Shenye. Putya, talagang naging duwende ako. Astigta, bukas, makakakuha ako ng mga bagong kakayahan ng item, at gusto kong bisitahin ang teritoryo ng mga Vovert Elf. Katok, katok, katok. Hello, nandyan ba si Shenye? Pinagpawisan ng malamig si Shenye. Sino yun? Sino ang kumakatok? Baka isa na namang mamamatay tao. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Kuya Ye, ikaw ba yan? Buti na lang maayos ka. Ako ito, si Chen Haoyu. Pinag-isipan ni Shenye, si Chen Haoyu, matalik na kaibigan ni Shenye. Nang araw na yon, pumunta si Shenye sa ospital para bisitahin siya. Magbago muna pabalik, sumigaw siya, parating na. Pagkabukas ng pinto, isang binata ang sumugod at mahigpit na niyakap si Shenye. Kuya Ye, pinakaba mo ako ng husto. Patawad, kasalanan ko ang lahat kaya nangyari ang malaking bagay na ito sa'yo. Huwag mong sisihin ang sarili mo, malas lang ako. Ayos lang, malusog pa rin ako. Lumabas si Inay Shen at sinabi, ay, hindi ba ito si Haoyu? Banibisita si Xiaoye, mahal. Ma, nakabalik ka na. Mag-isa ka lang. Nasaan si tatay? Pumunta ang tatay mo para hanapin si Lolo para tingnan kung makakatulong sila bumili ng tonic. Nainom mo na ba ang iyong Grand Tonic? Oo, nainom ko na. Biglang sumigaw si Chen Haoyu, isang Grand Tonic. Napakabihira ng gamot na yan. Baka kahit ang mayayaman ay hindi makabili niyan. Talagang pinapanatili ng pamilya niyo ang pagiging pribado. Nilampasan ni Inay Shen, haha, malaking pagsisikap yun. Idinala ni Chen Haoyu, Kuya Ye, napakabait ng mga magulang mo sa iyo. Kailangan mong gumaling agad para makapag-exam ng high school entrance exam. Naisip ni Shenye, high school entrance exam. Tama, ang orihinal na may-ari ay isang estudyante sa gitnang paaralan na kasalukuyang sumasailalim sa napakahalagang high school entrance exam. Dahil sa sumpa, hindi nakapag-exam si Shenye sa unang asignatura habang nasa ospital. Sa simula, sa kanyang pagganap na nangunguna sa klase, tiyak na makakapasok siya sa isang pangunahing high school. Kasalanan ko ang lahat. Muling napuno ng luha ang mga mata ni Chen Haoyu. Inalo siya ni Inay Shen, huwag kang sisihin ang sarili mo, Haoyu. Bagamati hindi nakapag-exam si Xiaoye sa unang strength test, kung mahusay siyang magganap sa ikalawang agility test, makakapasok pa rin siya sa isang regular na high school. Iba ang high school entrance exam sa mundong ito sa akin. Bukod sa mga asignatura sa kultura, sinusukat din nila ang lakas at liksi ng tao. Mga katangian ba ito? Hindi nakapagtataka na kailangan ng liksi sa Moonlit Stride. Ngunit sa akin na hinahabol ngayon, ang pagpunta sa paaralan ay katumbas ng paglalantad ng sarili sa panganib. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Shenye. Dapat pa rin akong sumuko. Tiningnan ni Inay Shen ang kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at awa. Iniabot niya ang kanyang kamay. At niyakap si Shenye. Kung ayaw mong mag-exam, ayos lang. Inaasahan lamang ng mga magulang mo na malusog at ligtas ka, sapat na yon. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi niya kailanman naranasan ang pagmamahal ng pamilya sa buong buhay niya. Sa buhay na ito, napakadali nitong dumating, na pinangangambahan ni Shenye na ito ay isang panaginip lamang, at natatakot din na hindi siya magiging mabuting anak at magpapalungkot sa kanyang mga magulang. Huwag kang mag-alala, Maria. Hindi mo ba alam ang kakayahan ko? Tiningnan ni Inay Shen ang kanyang anak at ngumiti. Bukas, pupunta ka sa paaralan para sa mesensinang pagsusuri. Naisip ni Shenye, kung sinabi kong gusto kong mag-drop out, tiyak na malugod na sasang-ayon si mama, ngunit hindi ko yun magagawa. Patuloy na bumuhos sa isip ni Shenye ang kanyang mga alaala. Tila may pambihirang pinagmulan ang kanyang lolo at pamilya, na may malawak na yaman. Gayunpaman, hindi maganda ang relasyon ng kanyang mga magulang at ng kanyang lolo at pamilya. Hindi kailanman humingi ng tulong ang kanyang mga magulang sa kanyang lolo. Ang dalawa ay umasa sa kanilang sariling pagsisika para mabuhay. Bagamat di ordinaryo ang kanilang pinagmulan, nabuhay sila ng maayos.
Kaya hindi nila kayang bilhin ang Grand Tonic na yun. Tiyak na nagpakahirap sila, lumuhad upang magmakaawa kay Lolo. Wala na ang anak nilang si Shenye, kaya hindi ko talaga hahayaang masayang ang kanilang mga pagsisikap. Gutom na gutom ako, maaari mo ba akong ipagluto ng hapunan? Paglipat ng eksena, kinabukasan sa paaralan. Pagpapakilala sa katawan, pagsasanay sa spiritual na kapangyarihan, pagsasanay sa lakas. Talagang kakaiba ang mga asignatura sa mundong ito. Napakaraming tao sa paaralan, walang mangangahas na umatake dito. Kung makakapasok ako sa isang magandang high school, tiyak na maraming mahuhusay na guro ang makakaprotekta sa akin. Biglang lumapit ang isang kaklase at sinabi sa kanya, Shenye, hinahanap ka ni Zhao Yibing sa pasilyo. Nagtaka si Shenye, oh, Zhao Yibing. Zhao Yibing, naaalala ko na dati siyang kaibigan ni Shenye, laging nakakapit kay Shenye para pag-usapan ang pag-aaral. Lumabas si Shenye at nakita ang isang magandang babae. Sinabi niya, hinahanap mo ba ako? Narinig kong bumalik ka para maghanda para sa unang pagsusulit. Mahusay ang aking pagganap sa aking pagsusulit, at kumpiyansa ako sa mga natitirang asignatura. Dapat makapasok ako sa isang provincial key high school. Ganoon ba? Binabati kita. Ang ibig kong sabihin, huwag mo na akong hanapin pa. Punong-puno ng question marks ang ulo ni Shenye. Bamulong ang mga lalaki sa paligid niya. Drama. Drama. Dali. Dali. Ang pinakamagandang babae sa paaralan ay gustong hiwalayan si Shenye. Patuloy na sinabi ni Zhao Yibing, Shenye, ang ibig kong sabihin, dapat tayong maghiwalay ng landas mula ngayon. Maaga o huli, dahil sa magkaibang social strata, mawawalan tayo ng karaniwang paksa, kaya huwag na tayong magpatuloy pa. Ngunit maaari pa rin tayong maging magkaibigan. Idinlit ko na ang lahat ng contact methods. Sana ay mamuhay ka ng maayos sa hinaharap. Tiningnan ni Shenye ang babaeng ito at naisip, malinaw, hindi nakapag-exam si Shenye, at gustong samantalahin ng babaeng ito ang sitwasyon. Hindi ba sobra na yon? Hindi nag-alala si Shenye, tamad na nagkakamot ng tenga, naaalala ko na sa loob ng ilang taon, ikaw ang laging pumupunta sa aking klase para hanapin ako. Hindi ko kailanman aktibong hinanap ka. Zhao Yibing, hindi ko kailanman ginusto na maging kaibigan ka. Malapit na ang pagsusulit, sana ay tuparin mo ang iyong salita at huwag mo na akong guluhin sa hinaharap na makakaapekto sa aking pager review. Nagsimulang magdagdag ng langis sa apoy ang lahat. Dati ay top student si Shenye sa kanyang antas, at nakakapit sa kanya si Zhao Yibing. Ano? Ngayon ay hindi nakapag-exam si Shenye at gusto niyang maglagay ng malinaw na linya sa harap ng lahat. Medyo sobra na yon. Narinig ito ni Zhao Yibing at namula ang kanyang mukha sa kahihiyan. Isang pangit na babae ang lumabas, marahil ang matalik na kaibigan ni Zhao Yibing. Malakas siyang sumigaw, sandali. Binigyan ka ni Bingbang ng maraming regalo. Ganyan ka ba makipag-usap sa kanya? Shenye, labis mo akong binaygo. Humikbi si Zhao Yibing, Shenye, akala ko ay magkaibigan tayo. Kinamot ni Shenye ang kanyang ulo, iniisip, nagpapanggap na naaawa at ayaw akong palayain. Tila determinado siyang bigyan ako ng ilang suntok. Ngunit minamaliit mo ang super gold medal level ni Kuya Ye. Iniisip ito, sinabi niya, Zhao Yibing, totoo na nakatanggap ako ng mga regalo mula sa iyo. Ngunit ang pagtanggap ng regalo ay hindi nangangahulugang kailangan kitang tanggapin. Sumigaw ang lahat, nagpalakpakan, tinatanggap ko. Samasang-ayon ako na dumating. Ang klasikong hindi pagkakapantay-pantay. Talunin ng mahika sa mahika. Kung talagang nais mo akong maging maayos, hindi mo dapat gamitin ang mga regalong iyon upang atali ako. May karapatan akong magsika at tungo sa isang mas mahusay. Wala na akong masasabi pa sa iyo. Kung gusto mo ang iyong mga regalo pabalik, babayaran kita.